Muli po, isang magandang umaga po sa ating mga kapatid, no? So, sa ating pong pag-aaralan ngayon, marahil po pamilyar na tayo dun sa aralin na to, no? Kumbaga, gas-gas na, kung tawagin. Sa buhay Kristiyano, imposible hindi pa natin narinig itong mga pangangaral na to. No? Madalas po to sa atin tinuturo. Pero yung pa rin yung nagiging problem, no? Marami pa rin pong agam-agam yung mga ilan sa atin, no? Kahit na ilang beses na siya tinuturo sa atin along the way ng tayo'y mananampalataya, no? Sa umaga pong ito, may first time po ba? Wala naman po. Naka-attend. So, wala naman po, no? Yun. So, okay po. So, sa mga natalakay po natin ng mga nakaraang Sunday teaching, sino po nakakaalala? Nung series pa rin po ng Banal na Espiritu, no? Yung una po, yung natalakay natin doon, yung kailangan natin yung Banal na Espiritu. May nakakaalala po sino nagturo nun. Yung kailangan natin ng Banal na Espiritu. So, kasi nagano tayo, talas-talas. Sige po. So, yung sumunod po na Sunday, no? Yung una po, kailangan natin ng Banal na Espiritu. Tapos, sumunod po, yung una pala, ang Kristiyano at ang Banal na Espiritu. Tapos, yung kay Ate Sita, yung kailangan natin yung Banal na Espiritu. Tapos po, nakakaan, no? Talas-tasan tayo, which is naging okay naman. So, may mga nasasatisfy naman po, no? Lahat sa mga kasagutan, no? Mostly, kabataan, no? Ito po, naman, no? Babalik naman tayo ngayon sa pag-aaral natin. Patungkol pa rin sa Banal na Espiritu, yung series pa rin po. So, mga kapatid, ano nga po yung kahalagahan ng Banal na Espiritu sa buhay natin bilang mga Kristiyano, kung napapaisip po tayo, no? Ano po ba yung gawain niya sa ating buhay? So, sana po, ang bawat isa na narito, no, bilang mananampalataya, naiisip po natin, ano kayang gawain ng Holy Spirit sa akin? Ito po ba yung nagmo-motivate o yung nangunguna sa akin? No? Sana po lahat napapaisip ng gano'n. No? Ito po yung isa pang tanong. Maari bong ipamuhay po ba yung pananampalatayang Kristiyano kung wala yung Banal na Espiritu? Tayo po makakasagot niya. No? Lahat pong itong mga katanungan na ito na mahalaga sa atin. No? Bibigyan natin siya ng kasagutan ngayon. Lalo na sa mga tunay na mananampalataya. Naghahanap ng tamang tugon sa aral na ito. No? Kukunin po natin ngayon, mga kapatid, bali po ang pamagat po ng ating pag-aaral ay yung mga gawa ng Banal na Espiritu. So, may mababasa po ba? Kukunin po natin siya ngayon sa Juan 3:3-5. So, ate, pwede po ako magpatulong magbasa? Ate Bea. Juan chapter 3 verse 3-5. Sumagot si Jesus, "Pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang?" Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, "Pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipanganak pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman, at ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay Espiritu." Yun. Thank you po, Ate Bea. No? So, dito po, marahil pamilyar na sa atin to itong pinag-aaralan natin ito. No? Sa mga hindi pa po nakakaalam, no, nakakilala kay Nicodemo, siya po yung teacher of the law. At hindi lang basta teacher, no? Bihasa po siya sa kautusan. Member po siya ng 15 ng Sanhedrin, no, yung konseho. Pinakamataas nung time na yon na nangangalaga sa paniniwalang relihiyong Judaismo. Kung sa panahon po natin ngayon, parang siguro nasa Korte Suprema, ganyan, no? Mga justices, secretaries, ganyan, chief justice, mga ganon. So nasa, in short, mataas na katungkulan siya, no? Tapos, dito po sa tagpong ito, lumapit siya sa ating Panginoon. At hindi po basta yan, kasi member siya ng Sanhedrin, no, ng council, no? Mahigpit sila sa kautusan. Alam naman po natin na hindi naniniwala yung mga Hudyo o yung mga taong ito noon sa Panginoon. So, ang ginawa niya, syempre, para hindi medyo mapahiya, no? Palihin po siyang lumapit sa Panginoon out of curiosity na kailangan kong itanong to. So, yung tanong po niya, di ba, napaka-inosenteng tanong. Di natin alam kung, ewan ko kung pilosopo or ano, di ba? Pero siguro,
sobrang inosente rin ni Nicodemo nung ano na yun, nung time na yun, no? Hindi nga lang niya talaga pwedeng lumapit dun sa ano kasi nakikita nung mga kakonseho niya. So, yun po, sinagot po ng Panginoon, no? In short, sinagot po ng Panginoon yun, no? At sabi, malibang ipanganak na muli, hindi siya paghahari ng Diyos. So, dito po mga kapatid, ano-ano po yung gawain ng banal na Espiritu sa ating buhay Kristiyano? Dapat po laging buhay sa isip natin tong tanong na to, no? Importante po na nare-recognize natin, tandaan po natin mga kapatid, importante na nare-recognize natin yung ginagawa ng banal na Espiritu sa ating buhay. Dapat po, palagi, no? Kundi po kasi, ito po yung negative na mangyayari, no? Kung di natin siya nire-recognize, yung pag-uudyok ng banal na Espiritu, no? Yung pangunguna niya sa atin. Ganito po yan. Alam niyo yung salitang egul, alam niyo yun? Oh, buti sila, alam nila, yun. Lugi, para ma-gets ng mga natin, kababata. No? Lugi po tayo kung tayo mananampalataya, tapos, ilalampasan tayo ng banal na Espiritu, no? Hindi natin inaasam na mapuspos tayo ng banal na Espiritu, mga kapatid. So, kalugihan po sa atin yun, no? Egul nga kung tawagin. So, hindi ka matatawag na Kristiyano, tunay na Kristiyano kung eto pinapalampas natin, no? Sa kabila ng sagana na may mga turo sa atin, pero, di ba? Mamaya makita po natin. Kaya nga po dapat, yung motivator natin o yung driver natin sa pananampalataya natin, buhay Kristiyano, no? Yung udyok palagi ng banal na Espiritu. Yun yung piloto natin. Kung tunay tayo nananampalataya. So, dapat po araw-araw yan pinapamuhay, no? Hayaan natin yung banal na Espiritu na nag-uudyok sa atin at sa pamumuhay natin. Amen po? So, intro pa lang po yun. Medyo, hinga muna tayo, intro pa lang po. So, ito po, yung unang tatalakayin natin, no, sa katanungan natin, ano-ano yung gawa ng banal na Espiritu sa buhay Kristiyano? Una po, ito po dyan, ang Espiritu, yung tanong po. Ayan, ang Espiritu ang nagsilang na muli sa tao upang ito'y pagharian ng Diyos. No? Basahin po natin nabasa naman po natin, no, yung sabi po dyan sa naka-highlight, no, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos, no? At dito naman po inulit po ulit, no, malibang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. So ito po mga kapatid, no, dito lang po pinapakita sa aral na to. Nakaling po, alam niyo po yung nagdudugtong, no? Nakaling po ito sa Diyos, no? Nakaling tayo sa Diyos. Hindi po ibig sabihin na member ka ng napakagandang religious organization, no? Naglalaki ang mga buildings o naka-lit type lahat or naka-ano yung aircon, no? Tapos yung sound system malulupit, no? Mas matindi talaga, tapos parang auditorium, no? Kahit pa gaano kaganda yan, kahit pa paglabas mo ng meron ka, may mall, may ganon, di ba? Kahit napakaganda yung church mo, member ka ng ganyan, no? Hindi po yun, mga kapatid. Hindi po yun yung inaano ng Panginoon dito. Kahit, alam niyo po, ito po tandaan natin, mga kapatid, no? Kahit po yung di tayo scholar o di tayo yung pinakamarunong sa pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos, no? Pero kung pinapanguna po natin yung udyok ng banal na Espiritu, yun po yung talaga, magdadala sa atin. Meron pa, nakakarinig na po ba kayo ng aral, no, na dito na ako namatay dito na ako namatay, baliktad pala. Dito ako nabuhay, baliktad, pwede ba yun? Dito na ako namatay, dito ako mabubuhay. Dito na ako nabuhay, dito na ako mamamatay, no? So, nakakaano po sa tayo ngayon. Actually, dami natin naririnig na ganon. Meron pa mga mahal natin sa buhay, hindi na tayo lalayo. Nakakarinig tayo ng ganon, yung sarado kandado ako, dito na ako pinanganak, dito na ako mamamatay, no? Pero mga kapatid, tayo po, kaya nga po tayo tinawag O din, dati ganun din yung takbo ng isip ko. Rin ako, pero di ba? Kaya nga po tayo tinawag, no? I-reach out din natin sila. Huwag tayong magmakinig sa ganung katuwiran, no? Tandaan po natin, yung faithful po sa maling paniniwala ay maglilid sa distraction. So po ba natin yung pagdating ng time, nakandaduhan na, sarado kandado, tapos pinamatay na lang yung ganun. Di ba po? Napakahirap po nang mangyari yung ganun, mga kapatid. Kaya po, tayo po bilang mga tumanggap ng banal na Espiritu, no? Binibreak po natin yung ganitong katuwiran, no? Kasi talagang maglilid sa distraction yung ganun, kapahamakan yun, mga kapatid.
Kaya nga po, dito, hindi naman po sa pagtataas or ano man, yung kultura ng JF, no? Nagpapasalamat po ba tayo dahil tinuturo sa atin ito, mga kapatid? No? Sa lahat ng nangyari sa ating buhay, alam nyo naman po, no? Pero dito ka pa rin sa JF, no? Yung tinuturo sa'yo, sabihin, kailangan mo to eh, kailangan mo anak, kailangan mo mapuspos ng banal na espiritu eh. Hindi ka pwedeng eto ka lang, ganto ka lang, no? Mapalad po tayo kasi ganito yung tinuturo. Maraming nagsunog ng kilay para ituro sa atin to, kailangan natin yung banal na espiritu. Hindi po yung papasok ka ng church, pasok ka ng simbahan, gagawin ko lang to, ito lang ako, tapos labas na ako. May ganito ako, o wala akong schedule dyan, hindi ako magsisimba, mga ganun po. Pero napakapalad po natin, dapat po pinagpapasalamat natin yan palagi. Dinala tayo sa ganitong uri ng iglesia na binibigyang buhay yung banal na espiritu, tinuturo sa atin. Kaya nga po dito makikita natin yung maraming ginagawa po yung banal na espiritu sa sanlibutan ito. Pero ano po, yung namumukod tanging gawa niya po, mga kapatid, yung nilalakip niya tayo, alam niyo pinilalakip, binibilang niya tayo sa Diyos. Dito sa mundo, no, kung saan nakahiwalay tayo, pero nung napuspos tayo ng banal na espiritu, no, kung napuspos man tayo, binabalik niya tayo sa Panginoon, no? Nilalakip niya tayo. Ito po yung napakasimpleng salita na napakahabang paliwanag, pero ang ano lang po niyan is born again. Yun po yung salita, born again, no? Natin kumbaga, gasgasin salitang born again, no? Pero pag tayong tunay na mananampalataya po, dapat alam natin yung ibig sabihin niyan, eh. Yung tunay talagang, ano yung ibig sabihin ng born again, no? Hindi po born this way, born this way. Baka alam yung born this way. Hindi po, burn again, yung mga ganon, no? So baka, tumawa sila yung born this way siguro, ano. Pero hindi po gano'n, mga kapatid, born again po, tandaan po natin, no? Ibig sabihin niyan yung paglilink natin sa Panginoon. Sabi po dyan sa una, no? Ang banal na espiritu, nagsisilang na muli. Yun po, sabi sa binasa natin. Upang makapasok ito sa kahin ng Diyos. Kasi po, mga kapatid, ito po yan. Nung tayo po isinilang, wala pong natural ligtas, baka may naniniwala po dito na pinanganak ako, ligtas ako, di ba po? Wala pong ganun, mga kapatid, walang ganun turo sa atin, sa JF, no? Kahit po, tandaan natin, siguro yung mga sanggol, kahit mga sanggol, mga bata pa na wala pang muang. So, masakit man, mga nawalan, no? Hindi po sila ligtas. Maliban na lang po, kung hindi po nagpapako ang Panginoon sa krus. Yung po, kaya po naligtas yung mga bata, yung mga walang muang, no? Yung sakit, yung mga nawalan, pero kung ano po natin, nasa Panginoon na yun. Kasi nagpapako ang Panginoon, no? Dahil doon, sila'y naligtas yung mga walang muang. Ngayon po, ang dapat nating intindihin, uunawain natin, yung mga may muang na, no? Yung mga matatanda na, yung alam na yung tama at mali. No? Yun dapat natin pag-uulan ng pansin ngayon. Kaya nga po, sabi, kailangan natin ma-born again. Kasi yung tao, isinilang po siya sa lipi ni Adan, nawalay sa Diyos. So, wala po talagang ligtas nung pinanganak. Naturally, we are naturally enemies of God nga, kung tawagin, no? Kaya po patay tayo lahat sa kasalanan, no, nung pinanganak. Ibig sabihin po, buhay tayo, buhay na buhay. May nakikita kayo, napakalakas niyan, napakayaman, di ba? Apakayaman yun naman, nakakaingit, buti pa siya. Lahat ng, di ba, pagpunta niya dito, ito, bibiling ko to, mga ganun, no? Kadaming kotse, may mansyon pa, di ba? Kalakas-lakas. Naglalakihan yung mga muscles di ba? Parang walang sakit, napakayaman. Pero, ito lang po mga kapatid, dalawa lang po yan. Buhay ka, o napakalakas mo, no? Pero, patay naman sa, walay ka sa Diyos dahil sa kasalanan. So, dalawa lang po yan, buhay o patay, no? Sa nakikita nyo sa ginagalawan natin ngayon, no? So, kahit pa nasa kanya na lahat, pero kung wala siya sa Diyos, patay po siya sa kasalanan, no? Kaya nga po, yung born again na isinilang sa Espiritu, no? Nung sinilang po tayo sa Espiritu, magkakaroon po tayo ng link, pabalik ulit sa Panginoon. Kasi nga, nawala noon, di ba po? Binigyan niya ulit tayo ng link para makakonect tayo sa ating Panginoon. So, dito po, makikita natin sa
illustration dyan, yung dalawang uri ng kapanganakan. Ito, papakita na natin mga kapatid. Yung una po dyan, yung unang pagkapanganak sa unang kolong po. Mula sa sinapupunan, kung makikita natin, at, ulit po. Mula sa sinapupunan, tapos, yung pangatlo po, pagkapanganak sa pamamagitan ng tubig. Yan. Pagkapanganak sa laman. Ito po yung unang column, no? Yung unang kapanganakan. Yung pangalawa po, in contrast naman, dito po sa isang column na to, no? Pagkapanganak sa muli. Hindi naman pumula sa sinapupunan, no? Katapat nyo yung sa kabilang column. Pagkapanganak sa pamamagitan ng Espiritu at pagkapanganak sa Espiritu, no? Dito po, makikita po natin, ito lang po yung simpleng illustration niya, no? Ng pagkapanganak na muli, no? Kaya nga po, sabi po, sino mang tumanggap sa Panginoong Jesus, binigyan siya ng karapatang maging anak ng Diyos. Familiar naman po sa atin, no? Nakikinig natin yun, o nabasa na natin sa text na yun. Binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Ibig sabihin po, kung di natin tinanggap ang Panginoon, ganun lang po kasimple, hindi tayo anak ng Diyos. Ngunit hindi po mayroon po mga nagsasabi, no? Mga pilosopo rin. Literal na pilosopo o kaya mga ibang nagmamarunong, no? Hindi, anak naman ako ng Diyos eh. Kala nyo, kayo lang anak, kayo lang maliligtas. May ganun pa, minsan nire-rebat ka pa, no? Porque ano. Hindi, kayo lang maliligtas o kami lang, ganito. Pag nakaganto kami maliligtas. Kasi kayo, ano nyo manamit eh. Pero pag kami naka-formal, tapos ganito, ito na yung get-up namin, ito yung maliligtas. May mga ganun, dami pong kasi na-encounter natin yung gano'n, no? So dito po, opo, pag ganun sagutin natin, opo, anak tayo. Anak tayo ng Diyos kay Adan, no? Kasi po, sabi niyan, di ba, pinatay na po kasi ng Diyos yung lipi ni Adan. Nagsimula siya muli sa lipi ng Panginoong Jesucristo. Oo, anak tayo ni Adan. Di ba? Anak tayo kay Adan. So nung kinilala natin at tinanggap natin ng Banal na Espiritu, tinanggap natin ng Panginoon, that's the time, no? Magiging anak tayo ng Diyos. So, yun lang po mga kapatid nung tamang tugon natin pag may mga na-encounter tayong gano'n, no? May namimiloso po sa atin. No? Sabi po dyan, kaya po talaga contradict yung mga sinasabi na anak tayo, ako na ako ng Diyos. Pero yung nakakahawig, yung gawa ni Adan, di ba? Hindi po dapat gano'n mga kapatid. Kung anak tayo ng Diyos, kiniklaim natin anak tayo ng Diyos, dapat sino nakakatulad natin? Ang Panginoon po. Hindi po si Adan, no? Kaya nga po, yun po yung tinuturo sa mga miloso po ng ganyang katuroan, no? Dapat, anak tayo ng Panginoon, siya po yung tinutularan natin, no? Siya yung ina-idol natin. Sabi rin po dyan, sa pangatlo po, ang banal na Espiritu ang nag-uusig sa tao tungo sa pagsisisi. So, tignan po natin sa 1. Sino naman po pwede magbasa? Ate Tin. Sige po, Ate Tin. Juan 8:16 verse 8, pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga taga-sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila tungkol sa kasalanan, tungkol sa pagiging matuwid, at tungkol sa paghatol ng Diyos. So, medyo kung nako-confuse po tayo sa ano na yan, no? Salin na yan. Ito po yung original na translation. Sabi dyan, and having come, He will convict the world concerning sin. Diba? Hahatulan niya po ang sanlibutan, no? Kaya nga po dito mga kapatid, makikita natin dyan, no? Sa original translation. So, ang trabaho po ng Banal na Espiritu, para po sa maging ano po tayo, no? Kay Kristiyano man o hindi. Ang trabaho ng Banal na Espiritu ay usigin ang sanlibutan tungkol sa kasalanan nito. Kay Kristiyano man o hindi. So, yan po yung tinuturo, no? Kaya nga po, sa atin naman, bilang nangangaral, no, o nagsasaksi, babahagi ng salita ng Diyos, wag po nating panghinaan tayo ng loob pagka nakita natin na, huwag natin isipin na binabali, wala nito, sinirang ko ito ng mabuting balita, nag-share ako sa kaibigan ko sa ganito, no? Kung tayo po, kiniklaim natin na lehitimo tayong saksi. Take note po, lehitimong saksi. Meron pong saksi na, meron pong hindi tunay na Kristiyano, no? O merong, eto. Kaya sabi dito, kung tayo tunay na Kristiyano, o ina lang po, tunay na Kristiyano, o lehitimong saksi ng Panginoon, nauusig po talaga yung nakikinig. Yung pinapangalan natin. Natural po yun. Ang kaya lang, ang sagot lang nila, madalas, dinidedma, parang
malalaman mo na po yun. Next time na balikan mo siya, bahagi na mo siya ulit. Hindi na atin yun, mag-aalibay na yun. Medyo, bawa, in-invite mo sa Bible study, no? Lahat na ng dahilan nun, sasabihin nun, may ganito ako, busy ako. May hugasan pa akong plato, ganito Mamaya habol na lang ako, mga ganun, no? Yun po yung negative side, pag nagbahagi tayo. Pero huwag tayo madidismedo, mga kapatid. Meron din naman, hayaan natin kumilos ang Panginoon doon, no? Importante, ginawa natin yung part natin. Meron naman po na nag-decide na yung positive niyan, dinggin yung mabuting balita, yung sinare natin, no? Naging positive sa kanya. So, nangyayari nito, nasabik siya bigla dun sa gusto niya nang ulit umating, gusto niya nakakarinig ng ganung salita, no? Kumilos ang Panginoon, no? Nag-decide kasi siya, kasi po kapilian niya, mga kapatid, no? So, yun po yung naboborn again, no? Dalawa lang naman po yan, Either magbahagi, pag nagbahagi tayo ng salita ng Diyos, pwedeng hindi tanggapin o tanggapin, no? Huwag po tayong susuko doon, mga kapatid. So, kung tayo sinasabi nating lihitin mong Kristiyano tayo, no? Gawin po natin yung part natin na yun, no? Kaya nga po, nakaramdaman din natin yung usig ng Banal na Espiritu, no? Kapag pinangungunahan tayo ng Banal na Espiritu, no? Sensitive tayo. Kapag nakagawa tayo ng mga kasalanan or may nagawa kang ganito, ganyan, no? Biglang may maano sa'yo, Lord, sorry. Sensitive po ba tayo? O napapasana all na lang? Sana all sensitive, sana all ganun. No? Huwag po laging sana all, mga kapatid. Dapat, no, sigapin na natin na yun, maging sensitive tayo doon. Pag nakagawa tayo ng ganito, dapat andun agad. Kailangan po talaga yung nag-ooperate sa atin yung Banal na Espiritu, no? Hindi, kasi po pag hindi nangyari yun, mga kapatid, tuloy-tuloy mapapalayo tayo sa Panginoon, no? Onting kibot lang sa atin, away na, nag-retaliate na agad tayo. So wala nang, hindi na tumatalab yung ng Holy Spirit sa atin pag ganun. Madali kang magalit, madali kang umalis, tampong-tampo ka, onting sabihan ka lang ng ganito, no? Pag ginanon tayo. Yun po, yun yung makikita agad natin, hindi natin hinahayaan kumilos yung Banal na Espiritu pag ganun. Ang dali natin mag-retaliate, no? Kaya nga po, sabi pa diyan, ang Banal na Espiritu ay nagdalakib, sabi nga doon kanina sa binasa natin, nagdalakib sa tao, sa iglesia at sa Panginoong Hesus, no? Binasa na po natin yan dito po, naka-highlight. No? Sabi po diyan, si Kristo tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling isang katawan. Maging Hudyo o Hentil, alipin o malaya, tayong lahat ay binautismo. Binautismohan sa isang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. So dito po, mga kapatid, sa tagpo naman pong ito, nagkaroon ng action to noon sa iglesia, no, sa Corinto. Nagkakagulo-gulo sila kung mababasa natin yan, lalo sa mga previous verses po dyan, no, sa Corinthians. Nagkaroon ng paksyon, nagkakagulo-gulo sila. No, sabi ni Pablo, ba't kayo nag-aaway-away? No? Gumanon na si Pablo. Kaya nga po, dito, tignan natin yung original translation niya. No? Ang sabi dyan, also, for in one spirit, in one body, we were baptized, whether Jews or Greek. Diba? Kaya nga po, sabi po dyan, ibig sabihin lang po niyan, sa pamamagitan ng isang espiritu, tayo ay binautismohan tungo sa isang katawan ng Panginoong Jesucristo. Kumbaga po, ganito po yung mga kapatid Kahit po tayo nung naging Kristiyano, no? Tayong mga binilang sa Banal na Espiritu, iisang katawan po. Ibig sabihin po nung illustration na yan, ito po, pakita po natin, no? Yung illustration na to, from dito po, isinilang sa laman, patungo, isinilang sa laman at sa Espiritu. Ibig sabihin lang po ng translation na ito, mga kapatid, no? Every Christian po, 2 beses na isinisilang. So, yun po yung natural birth, saka yung pagsilang sa Banal na Espiritu. 2 klase lang din po yan dito sa atin, sa libutan, no? Yung mga taong patay, yun nga, kanina sinabi na, patay sa Espiritu, o patay sa Diyos, ibig sabihin po. O yung mga isinilang na muli, o buhay sa Banal na Espiritu, buhay sa Diyos. Kaya nga po, nagkakaroon po yan ng pag sinilang tayong muli, nagkakaroon tayo ng kaugnayan, no? At kung loloobin nga po ng Panginoon, no? Kasi hindi lang po, ito po hindi lang mo, porque sinilang ako muli, na-born again ako, okay, o kaya tinanggap natin yung Holy Spirit. Hindi po excuse to, mga kapatid, na hindi na tayo nakagawa ng kasalanan, no?
Kaya nga po, ang susidin po dito, hayaan natin na kumilos o mag-operate yung Banal na Espiritu sa atin, sa araw-araw. No? Dahil sa mundo natin ngayon, laganap na kayo ng kasalanan eh. Pagka wala ka sa Diyos, onting ano lang, kasama ka rin nila eh. Di ba po? Nakikibagay din tayo dun eh. Nakikigulo rin tayo, nakikretaliate din tayo, no? Balikan natin yung dati nating buhay, ganun yung nangyayari nung wala ka sa Diyos. No? Kaya nga po, dito, bantayan po natin yung mga sarili natin. At kung loloobin ng Panginoon, hanggang mawala man tayo rito, kung hinahayaan natin mag-operate yung banal na Espiritu sa atin, so makakasama po natin ang Panginoon. So dapat po yun yung inaasam ng bawat isa sa atin. No? At sabi po dyan, sa pangalawa, ano po yung mga gawa ng banal na Espiritu? Ito po, ang Espiritu naman yung nagpupuspos sa Kristiyano upang makapamoy itong katulad ng Panginoong Yesus. Basahin po natin mga kapatid. Gawa, Kabanata 2, talata 37 hanggang 39. Nabagbag ang kanilang kalooban nang marinig ito. Kaya't tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang dapat naming gawin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabudismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Ayun. Diyos." Thank you po, Ate Sham, no? So, ito po, yung Christian life po, tandaan po natin mga kapatid, no? Ito po yung spiritual life, pamumuhay Kristiyano. Hindi po siya natural na buhay, na ito yung natural na ginagawa natin, no? Iba po, kung Kristiyano po tayo, dapat po, yung buhay Kristiyano yung pinapamuhay natin, hindi yung natural, no? Di po makukuha natin yan, mga kapatid. Tandaan natin to yung sa patalinuhan, pagalingan, no? Maraming ganun pasipagan, pabibuhan, pabidabidahan, mga ganyan, no? Papogian, pagandahan, lahat na. Hindi po ganun, mga kapatid. So, positive po. Maganda po yung positive yung ganun, no? Marunong ka, matalino ka, masipag ka. Pero, hindi po lahat maganda, mga kapatid eh. Tatandaan po natin, yung better Christian po, kung tawagin, no? Hindi tayo maging better Christian pagka ito yung ginagawa natin, no? Yung mga binanggit natin kanina. So, dapat po ang ginagawa natin, yung banal na Espiritu pa rin, yung naunguna sa ating buhay. Kaya nga po, sabi dyan, at hinahayaan natin yung Holy Spirit yung magbigay sa atin ng empowerment. No? Kasi po tayo talaga likas na mahina eh. Diba? Sabi nga sa mga kanta, natutokso din. Diba? May mga konting madali tayo matukso, madaling madala. So, pero po bilang mananampalataya at bilang tunay na Kristiyano, dapat po, ito yung pinapamuhay natin, yung udyok ng banal na Espiritu. No? Sabi po dyan, kalakip ng pagkapanganak na muli o yung pagkapanganak sa pamamagitan ng Espiritu ay ang pagtanggap sa Espiritu. Ito po mga kapatid, anin natin to. No? Magkaiba po yun yung dalawang to. Maaari pong isilang na muli at sa kabila noon, hindi matanggap yung banal na Espiritu. Magkaiba po yun. May mga katuruan po kasi kung mapapansin natin, no? May mga katuruan dyan na nagsasabi na kapag raw na born again o tinanggap na natin yung banal na Espiritu, ibig sabihin, na born again ako. Ay, tinanggap ko na yung Holy Spirit. Kasi na born again ako. So, hindi po ganun yung katuruan, lalo yung Jeff, di po yung tinuturo sa atin. So, mali po yung ganung katuruan, no? Eh, kung ganun lang, di ba, parang hay-hay na tayo. Kung ganun, parang, wow, parang win-win naman sa atin yun. Na-born again ka na, tapos, di ba, gawa ka pa rin ng ganun. Parang walang nangyari, pero ligtas ako. Parang unfair, di ba, pag naisip po natin yun. Parang namang, di ba, tapos wala tayong pinag-iba sa kanila. Maisip natin yun. Di doon ako sa kumbaga, double kill, no? Panalong-panalo, ligtas na ako, tapos eto pa rin yung ako pa rin nasusunod, no? Di ba? Goods na goods. Pero hindi po ganun, mga kapatid, hindi po yun yung tinuturo sa atin, no? Kaya nga po sinisikap sa bawat isa sa atin na hayaan natin, paulit-ulit hayaan natin mag-operate. Makunahan tayo ng banal na Espiritu, no? Pareho po itong kailangan, mga kapatid, tandaan natin. Kahit magkaiba sila. Maring maborn again tayo, ngunit, di naman natin matanggap yung banal na Espiritu. Hindi pa, pwedeng hindi pa. Dapat nga ganun, hindi pa. Hindi yung hindi na natin tatanggapin. Pwedeng yung hindi pa kasi,
pwede nating ma-workout yun habang lumalalim tayo sa pag-aaral, sa mananampalataya, no? Darating yung time, no? Lalo inaasam natin yan. Matatanggap din natin yung Holy Spirit, no? So, yung iba po kasi para choice of belief na lang Pinipili kung ano yung, yun nga, nasusunod yung gusto. Ayoko niyan. Basta ligtas na ako, na-born again ako. Okay na yun, gusto na yun, di ba? Pero hindi po nagbe-verify, nagsasaliksik ng aral. Hindi man kumukonsulta dun sa mga malalalim na. Ano ba talaga yung dapat na ginagawa ko bilang mananampalataya, lalo dito sa church, di ba po? Kaya nga po, sa ganung aral, pag nadala-dala tayo, yun, sad to say, kinakamatayan na yung ganung aral, no? Yung petics na ganun yung paniniwala, marami pong ganyan. Siguro, buhay naman sa isip natin. So, alam naman na paligid na. Marami pong ganyang aral, no? Wala na, kamatayan na lang, na ganun na lang, na hindi natanggap yung banal na espiritu. Hindi na puspos ng banal na espiritu. Di ba nga, sabi, pag di ka napupuspos yan, gumagawa ka pa rin, lakad ka pa rin sa sarili mong gusto. Diba? Gusto po ba natin ng ganun? Balang araw, yung parang, di ba, ang hirap no, okay, may kamag-anak tayo na, sige, na-born again naman ako nasharean ko siya. Okay na yun. Di ba tayo magsisipag na pukpukin siya na, hindi, sama ka lang sa church. Ganun lang po ba yun? Di ba? Kailangan po natin gumalaw na pukpukin siya na, ito, kailangan nating maglingkod, kailangan natin magpasakop, no? Tanggapin yung banal na espiritu. Kasi po, kung hindi, baka balang araw, pag nawala yun, mapapaisip tayo niyan, bigatin natin yan na hindi ko tinuro to Hindi ko naging kampante ako sa ganitong turo na okay na siya, ligtas na siya, ganun-ganon. Diba? Malay ba natin yung ginagawa nung taong yun, no? Kung yung, eto nga mga kapatid, kung yung naglilingkod nga yung Kristiyano, yung tunay na Kristiyano, no? Tumanggap ng banal na espiritu. Wala pong plastic sa atin sa totoo lang. Nahihirapan Yung naglilingkod sa iglesia, nahihirapan sa laban sa buhay, di ba? Yung hirap na pagtagumpayan mo yung, di ba, manguna sa yung banal na espiritu, lagi may laban Minsan nga, natatalo pa Natatalo tayong sarili natin. Lalo pa po yung ganun, mga kapatid. Kaya nga po, malinaw na kailangan natin to yung banal na espiritu. No? Kailangan matanggap. Hindi lang natapos na doon na na-born again ka. No? Na-born again tayo, okay na. Hindi po. Kailangan natin pagsikapan to mga kapatid. Kasi po, kasama po yan. Package yan sa pinangako ng Panginoon, yung kaligtasan. Pagtas ng kaligtasan, no, ito po yung pangako na yung banal na espiritu. Makita po natin dyan sa, naka-highlight po, no? Ito po pala, sa 2:39, no? Sabi po dyan, kasi na-curious yung mga tao, no? Anong kailangan namin gawin? Pagsisihan nyo, talikuran, no? Ang inyong mga kasalanan at pagpabautismo kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at kayo patatawarin. Ito po nung time na to, mga kapatid, nung time nung Pentecostes, no? Yung tagpo pong ito, pinakatangan sila, no? Nung nandito sila Pedro nangaral. Pinakatangan sila, lashing. Alam niyo yung lashing? O yun, pinakatangan siya parang gogi or whatever nangyari sa kanila, no? Parang gano'n, no? Ginawa po niya, tumayo siya at nangaral siya ng mahabang aral, nangaral si Pedro. At ginamit po yun ng Panginoon. Nung time na yon na yung banal na espiritu, para usigin sila. Inusig yung mga tao doon. Kasi very religious po yung mga tao noon Parang alam nila, ayun, kiniklaim nila, alam nila yung kautusan, ganto. Masyado silang sumusunod sa kautosang Hudyo, no? Pero hindi sila Kristiyano. Hindi nila kinikilala ang Panginoon, no? Kaya inusig sila ngayon nung nangangaral si Pedro. Tumayo po sila. Kaya nga po sabi dyan, no? Ay yung tugon nila, sa 38, nagtanong sila kay Pedro. Di ayan, sinagot sila ni Pedro, pagsisihan niyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo. So grabe, no? Kung may imagine natin yung tagpong yan, no? Grabe kumilos yung Panginoon, no? Talagang sa gitna ng pag-aaral na yon, biglang inusig sila. So, ayun po yung tugon, no? Nagpabautismo sila. Sabi po dyan, yung sa translation natin, yan, repent and be baptized, every one of you. Sabi dyan, di ba? Yan po yung original na translation. In the name of Jesus Christ, for the forgiveness of sins, and you will receive the gift. So, yung kaloob, no? Ito po yung kaloob, no?
na banal na espiritu. Ito po mga kapatid, tanong po, no? Kung pwede naman po magpabautismo, kaya naman natin. At meron namang ready magbautismo, no? Pero, handa ka naman, meron namang handang magbautismo. Pero, pakakulitan na natin, no? Ayaw pa rin natin gawin. Ayaw pa rin natin yung magpasakop sa ganong tinuturo na ng Panginoon. Meron na, hinain na sa atin lahat. Andiyan na yung aral, andiyan na yung magbabautismo, no? Ayaw pa rin. Ano tawag doon, mga kapatid, no? Parang, minsan kasi parang, di ba, kung makulit ka, mas makulit na rin yung ano sa'yo, kinukulit ka, ito yung aral, gawin mo, pero ayaw mo pa rin gawin. Di ba? Matigas talaga, ganon. Pero di ba po, minsan maiinis ka na lang eh, di ba? Parang, bat-bata mo na ng aral, pero hindi eh. Di ba? Kailangan po ito, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, no? Anong ginagawang katuwiran? Minsan, okay na ako. Nagsisi na ako, okay na yun. Pinatawad naman ako ng Panginoon. Nagsisi na ako. Alam mo ba laman ng puso ko? Nagsisi na ako, tinanggap ko ng Panginoon. Okay na yun. Apo, katuwiranan tayo ng ganon. O, di ba? Medyo matatahimik ka. Wala, matutugon natin, di ba? Pero malinaw yung tinuturo ng aral sa atin, di ba po? Yung po ba, patatawarin ng Panginoon? Ligtas po ba siya? Ganon. Patatawarin po ba yung mga ganong katuwiran? Tingin po natin. Opo, hindi po. Sad to say po mga kapatid, no? Pag ganun po yung katuwiran natin, sa kabila ng lahat ng bat-bat na tayo ng aral, no? Kailangan natin yung banal na espiritu, pero ayaw pa rin. Ayaw pa rin magpabaptize. Ayaw pa rin. No? Sad to say po, hindi po tayo patatawarin ng Panginoon. Hindi po tayo maliligtas. Sinampol nga po nun sa turo nun ni Pastor Mar. Sabi nga niya. Paano po yung pinako-sakus, no? Hindi na nakapagpabautismo yun, So, yun kasama ng Panginoon, no? Yung pinako-sakus, hindi na nagpabautismo yun. So, gusto mo ba natin ipako tayo para ganun, di ba? Wala naman ng ganun eh, di ba? Paano naman yung nasa dying stage na? Dying stage. Siguro, yung may pa naman, may conscious pa naman, pero parang kasi nagawa na po natin ito, no? Yung may ganong kapatiran o kailangan ng kaligtasan, no? May mga na-experience na po tayong ganyan, Kailangan mong bahaginan. Kasi nung ang lakas-lakas, walang-wala siya. Kala niya siya yung Diyos, kala niya ganon. Pero, di ba? Pagdating dun sa punto na siya na yung nakakatay, sample, yung mga cancer, ganon, siguro, ganon. Kasi na-experience na po natin, ganyan, no? Para tuloy siyang lahat na ng makikinig na siya sa'yo ngayon kasi sinikap mo, bahagi na mo siya. Hinawakan mo, ang tumatakbo na lang siguro sa isip niya yung buhay yung isip niya, pero gumaganon na lang. Tapos nakaramdam mo, pag hinawakan, gumaganon siya, pinipisil niya. So, pero nung nabubuhay, ano po yung buhay? No? Bahagi ka ng bahagi sa kanya, pero, hindi, dito ako mamamatay. Dito talaga. Dito ako pinanganak eh. 70 na ako, mga ganun-ganun. Dito na ako. Pero 'di ba? Praise God pa rin po kasi nagkaroon ka ng na ikaw naman yung mas malakas sa kanya ngayon, no? Parang hindi naman sa pagano, ikaw yung kaya mo siyang anuhin eh. So, sa loob ng panahon na malakas pa siya, hindi mo siya sinukuan. Hindi natin sinukuan, so yung time na ganun, binahagi na mo. Kaya lang, mga kapatid, ito yung senaryo na dying stage na. So, tinanggap niya, Panginoon, nag-pray kayo, binulungan mo. Hey, umiyak pa. Okay. So, I believe naman yung gano'n, no? Naka-experience po kasi tayo ng gano'n. So, talagang tinanggap yung Panginoon, kahit ganong katigas siya nung... So, pero antayin pa ba natin yung gano'n, mga kapatid? Ano yung bubuhusan natin? Kasi lahat tayo pwede magbautismo, di ba? Ano yung pagka gano'n? May kasama ka, buhusan natin. Di lalong napadali. Baka mamaya yung gano'n-gano'n nun. Biglang gumanon, di nayari pa tayo. Baka pwede pa siyang bigyan ng pagkakataong mabuhay, maglingkod, di ba? Umaganon pa eh. Tapos biglang binuhusan kasi natin ng tubig o kaya kung anong ginawa. Di ba? Ito lang po, practical, no? Common sense lang naman, mga kapatid. May mga ganong sitwasyon, pero hindi po lahat, Majority naman, di ba? Kaya nga po, sabi dyan sa turo natin, no? Kung pwede naman, pwede naman talaga magpabautismo, no? May handa naman magbautismo sa atin, no? Tapos tagana tayo sa aral, pero for whatever reason,
ganito pa rin takbo ng isip. Dito na ako ganito, ganyan-ganyan. Ayaw pa rin magpabautismo. Gusto lang, nagsisi naman ako eh. Tumalikod naman ako, handa naman ako sumunod sa Panginoon, handa naman ako sumunod. Hilaw po yun, mga kapatid, hilaw. Alam niyo po yung hilaw? Hilaw po yung ganun. Hindi po tayo rito, nagmamataas o Hilaw po yun, mga kapatid. Yung totoong pagsisisi po, no? Kung nagsisisi po tayong totoo, tatanggapin natin yun, yung banal na espiritu, no? Hindi kasi po, contradict sa tinuturo ng Panginoon yun eh, no? Okay na ako dyan, kampante na ako sa ganung buhay. Hindi po, mga kapatid. Huwag po tayo dun sa ganung mga katuwiran. Bagkus kailangan nating pukpukin pa yung binabahagi na natin, no? Kaya nga po, baka balang araw, no? Pagdating naman ng time, no? Makap tayo sa Panginoon. Lord, niniwala naman ako sa inyo. Ganito, ganyan. Naniwala ako sa iyo. Baka pag nirebat tayo ng Panginoon, asa ng proof? Asa ng resibo? So, yari na. Wala tayong madukot. Lord, naglingkod po ako sa inyo. Nung nabubuhay ako, sumusunod po ako tumutulong po ako sa ganito, ministry po ako, di ba? Pero po, pag hinanapan tayo ng proof, yun, dun tayo mayayari. So, anong pong proof? Ang proof po kasi, yung banal na espiritu. No? Yun po yung proof na tinanggap natin ang Panginoon. No? Kaya nga po, ang tinuturo lang sa atin, no? Pakaasamin natin yung banal na espiritu. Kaya nga po, pinaglalaanan ng panahon sa atin yan. Ituro yung banal na espiritu, no? Kung ano yung mga gawa ng banal na espiritu, bakit kailangan natin yung banal na espiritu. No? Kaya po, mga kapatid, kung hindi pa tayo napupuspos, nananawagan po palagi na asamin natin yung banal na espiritu. Seryosohin natin, mga kapatid. Asamin natin. Kasi kung di natin inaasam po yan, wala po. Hindi natin matatanggap yan. Sapagkat, po yan, dapat po, inaano natin yan kasi pangako ng Panginoon yan eh. Siya yung pinaka-gift mismo, yung banal na espiritu. Siya po yung kaloob, no? Magkaiba po yan yung isa, yung gifts, yung plural. Yun yung mga kaloob na hindi pinangako. Kung mababasa niyo po sa Corinthians chapter 12 and 14. Yun po yung mga hindi pinangako. Pero ito po, yung banal na espiritu, ito po yung pinangako sa bawat mananampalataya. Kaya nga po, sabi dyan, to you, for is the promise. Ayan. So, ito po yung pinangako. Kaya dito sa Gawa, sabi dyan, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, walang may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong na malakas na hangin. At napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang dilang apoy, no? Na dumapo sa bawat isa. At lahat ay napuspos ng Espiritu. So, nagsalita ngayon sila nagsimula magsalita sa iba't ibang wika. Yan po yung proof na tinanggap natin yung banal na espiritu. No? Ito lang pinaka-basic nagsalita sa iba't ibang wika. So, makikita po natin dyan, mga kapatid, yun yung ipinangako, yung kaloob, yung gift. Yung sumunod po, sabi rin dyan, nabagabag ang kanilang kalooban. Maaring ito, kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, anong dapat namin gawin? No? Yung kanina natin binasa, pagsisihan at talikdan at magpabautismo. So, dito po, mga kapatid, no, makikita natin, no, kaya nakakabilib din yung mga apostol noong time na yun. Napakasisipag. So, wala naman silang sahod noon. No? Kung tayo nga, tatrabaho tayo nga, kaya minsan nagsisipag, may sahod. Siyempre, may bonus din pagka maganda yung performance, di ba? Pero itong mga apostol, grabe kung imagine natin noon, no? Dito po, ang kagandahan lang sa mga apostol, yung attitude nila. Talagang sinisigurado po nila na kailangan mabaptize tong taong to. Hindi lang basta na bahagi na nila na nakakilala na sa Panginoon, no? Okay na yon. Hindi, may mga tagpo po dyan na binabalikan pa yan ng mga apostol para mabaptize sila sa Holy Spirit, mapuspos sila. Yun po yung kagandahan ng tangian ng mga apostol noon. Hinahabol talaga sila. Hindi lang nila iniiwan na evangelize na to, okay na to. Hindi. So parang sa panahon natin ngayon, no, may na-win tayo, no? Hindi lang po iwan natin ganyan. Okay na yun. Kontento na tayo na
sige, nakikita naman natin umaaten sa Bible study, sa church, minsan. Pero, sikapin po natin mga kapatid, no? Kasi, natutunan na din natin yung aral, di ba? Mahirap po yung kakaba-kaba tayo pagdating ng time, biglang may mangyari. Di ba? Uy, tapos, naano ko ba yun? Di ba? Parang mapapakamot ka na lang. Di ba? Ang hirap po nun, yung bigati natin yun. Kaya, ito, yung attitude ng mga apostol doon, binabalikan talaga nila para mapuspos ng Banal na Espiritu yung mga tao noon. Kaya nga po kasi, kung tayo, ayun nga, sabi natin kanina, kung tayo nga, nahihirapan yung mapuspos na tayo, naglilingkod tayo, pero, di ba? Lalo na yung mga hindi pa po. Kaya nga po, bilang tayo, mga tunay na mananampalataya, tayo po yung mga naunguna, sikapin po natin yun na gawin sa iba. Sabi po dyan, ayan, sa Acts din po, hindi na po natin babasahin para pares din po yung nilalaman yan. Sabi lang po dyan, napuspos po lahat yan ng Banal na Espiritu. Sabi dyan sa Roma, mga kapatid, hindi na tayo alipin ng, ito naman po yung dalawang uri ng pamumuhay, no? Kasi pag napuspos ka ng Banal na Espiritu, natural, yung ano mo, kung lalo kung pinapamuhay natin, nag-decide tayo na ipamuhay yung motivator natin, yung Holy Spirit, no? Hindi na tayo alipin ng likas na laman, no? Sabi nga dyan. Sapagkat namamatay kayo kung namumuhay kayo sa katawang makalaman. So, yun po. Yan din po yung sinasabi kung hindi ka napupuspos ng Banal na Espiritu, no? Ito po. Yan po. No? Ngayong tayo po yung nakakilala sa Panginoon, mga kapatid, na born again, nasisabi natin, no? Naibilang na tayo sa Panginoong Hesus, sabi nga dyan, sa kanyang iglesia. Pero, yung pa rin, take note po mga kapatid, kapilian pa rin po ito. Di po porke na, di ba, sinabi na natin kanina, tinanggap natin yung Banal na Espiritu, naglilingkod tayo, Kristiyano na ako, ganito, napakasipag ko sa ministry, etc. Ang dami kong ganito, ganyan, napaka-abal ako, busy ako sa ganito. Pero, kapilian pa rin po yan mga kapatid, no? Pagka pinili natin na mamuhay pa rin sa laman, no? O, kaya nga po, ang laging encouragement sa atin ng iglesia, no? Mamuhay tayo ayon sa Banal na Espiritu. Sikapin natin na manguna yung Banal na Espiritu sa atin. Kasi po, mga kapatid, pwede po talaga yon. Mag-ministry tayo, gumawa tayo ng mabuti. Maglingkod tayo, tumulong tayo sa ganyan, no? Mga nangangailangan, sa iglesia, ganun, no? Dito na lang, kung tayo lumabas sa iglesia, pwede natin gawin yon. Mga bagay na yon. Pero, pwede pong hindi pinangunahan ng Banal na Espiritu. Pwede natin gawin yung maglingkod. Yun po yung nakakalungkot talagang katotohanan. Nangyayari po yan mga kapatid sa atin. Kahit na, siguro tingin ng iba, uy, ang sipag-sipag nitong kapatid nito. Lahat na ata ng ministry nandito siya. Pag inisa-isa natin. Lahat. Mesen siya. Pero di ba? Pag di ka puspos ng Banal na Espiritu, pwede pong mangyari, pwede pong maging yung paglilingkod natin dito, pwedeng ano lang yan. Pwedeng ganun. Pwede natin gawin yan. No? Kaya nga po, pero hindi po yun yung tama. Ang ini-encourage po sa atin palagi, gawin natin to na napuspos tayo ng Banal na Espiritu habang naglilingkod. No? Yun po yung tunay na paglilingkod. Kasi nga, tinawag tayo ng Panginoon. Dapat seryosohin natin yan. Hindi yung, kasi ang hirap parang nagmi-ministry ka na, tapos may kakulitan ka pa rin taglay, di ba? Parang, hindi lang literal na makulit, parang, alam mo yun, yung dati nating ginagawa na naglilingkod tayo, dito lang, huwag na tayong lumayo sa iglesia, naglilingkod tayo, ganyan, nakikita, napakasipag natin. Pero, yung pa rin, may tinatago pa rin tayong, kung ano man tawag natin doon, may hidden pa rin tayo, no? May kakulitan pa rin. Yung dati natin ginagawa, eto pa rin. No? Minsan lumala pa. Okay lang, nandito naman ako naglilingkod naman ako Pero pagka Monday to Friday, di ba? Medyo iba yung buhay. So, hirap po mga kapatid pag ganun. Huwag na po natin balikan yun mga kapatid, no? Dati na tayo, di ba tayong tao, makulit na tayo dati. Diba? Parang pasaway na tayo Markado ka na nga sa iba, kilala kang makulit ka, pasaway ka. Diba? Pero na-born again ka. Tinanggap mo ang Panginoon. Sana, di ba, magkaroon tayo ng kapilian na baguhin natin yung sarili natin sa tulong ng Banal na Espiritu. Binibigyan niya tayo ng kapangyarihan kasi hindi natin kaya sa atin lang po di ba? So tama na yun. Iwanan na natin yung ganong buhay.
Lalo nandito tayo sa iglesia, naglilingkod tayo. No? Ginagawa natin to, tas ang daming alam na ganito ka, tumatayo ka, ganito ka, naglilingkod ka. Pero ganito ka pa rin. Ba? Kalimutan na po natin yun, mga kapatid. Kailangan natin mag-decide, mamuhay tayo sa espiritu, hindi po sa laman. Yung dating Ross na kalimutan na natin yun. Kasi makulit na tayo nun pasaway na tayo No? Naranasan na natin yung ganun, yun nga, sinasabi ko po, markado na tayo. Kahit dito, markado na tayo. Kung di nakakilala, kilala nyo naman po, di ba? Markado. Pero, anong tinuturo ng Panginoon? Mamuhay tayo sa Espiritu. Huwag na natin balik-balikan yung ganong buhay natin, no? Sa kakulitan natin. Di ba? Dulang suotan ka pa ng bracelet, ipasok ka sa ganong di ba? Kung sa kulit at sa kulit lang, mga kapatid, hindi po sa pag-ano. So, kung sa pasaway at sa pasaway. Kaya po tumatayo para, hindi naman sa pag-ano, para ipamuhay, no? Doon mahirap, pero dapat ipamuhay yung sa Espiritu. No? Lahat po yan, sa naranasan natin. So, hindi na dapat natin balikan yan. Gusto mo ba natin, ganito tayo, naglilingkod? May makakita sa atin, o kaya, kastiguin tayo ng Panginoon? No? First yan, ipasok ka din, tulad nung ginawa sa atin. Ipasok ka doon, lagyan ka ng magkabilang porcelas, di ba? Sakit nun, mga kapatid. No? Tapos papasok ka doon, tutula ka pa nung Sobrang kulit mo kasi, di ba? Hindi po sa pag-ano, pero nakakababa ng moral yun yung ganun ka, so sobrang pasaway mo, ipasok ka doon, di ba? Talian ka ng, pusasan ka ng ganun. Di ba? Parang, tapos eto ka, tinawag ka ng Panginoon para maglingkod, para baguhin yung sarili mo, para ayusin natin yung buhay natin, pangunahan tayo ng banal na Espiritu. Pero, ano pa rin tayo, nagdi-decide pa rin tayo mamuhay sa laman. Hindi po dapat ganun, mga kapatid. Baguhin na natin yung dati nating ginagawa. Yung dati nating style, no? Tinawag tayo rito, nandito tayo sa iglesia, naglilingkod. So, maglingkod po tayo ng pinangungunahan ng banal na Espiritu. Kaya nga po, sabi dyan sa pangatlo, ano po yung mga gawa ng banal na Espiritu? Ang banal na Espiritu po ay nagpupuspo sa Kristiyano upang maipagsaksi nito ang Panginoong Hesus. Ito po yung ate, pwede pong pabasa ulit. Yung naka-highlight na lang po. Ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo, si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di na magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Thank you, Ate Bea. So ito po, makita natin dito, mga kapatid. Ito po yung Great Commission. No? So familiar na rin po sa atin yan. Ito po yung iniatas sa mga taong napuspos ng banal na Espiritu. Matapos natin tanggapin, no, kailangan naman po natin humayo. Dito po, mga kapatid, nakikita po sa mga gawain natin. Minsan, di pa tayo nagsasalita. Sa mga galaw pa lang natin, no? May mga biroang pangang ganyan. Uy, si father, si brother, si sister, dumadating. Chat muna. Magandang ka pa, di ba? Di ba? O, magdi-decide ka ngayon, paano? Diba? O, dito ka muna sa amin, tambay ka muna. Palamig muna tayo. Yung mga ganun-ganun, lalo sa mga gantong edad natin, ano? Kasi iba yung buhay natin dati, no? Parang, tapos may mga time pa dyan, kung ano yung kilala ka kasi sa ganun, makikigulo ka rin, makikiano ka, di ba? Pero, mga kapatid, ang tinuturo lang po dito, no? Maging proud po tayo na naging born again tayo. Naging Christian tayo, no? Kasi po yun, lalo kung tinanggap natin yung banal na Espiritu. Kasi ito po yung binibigay sa ating empowerment, no? Yung banal na Espiritu. Para makapamuhay tayo na wala namang perfecto Lahat namang andyan pa rin, nagkakasala pa rin tayo. Pero yun nga po, gawin nating driver yung Holy Spirit. Kasi pag hindi, di ba, ang hirap, lalong mahirap. Para rin tayong, di ba, nagtasaya lang tayo ng panahon, lilingkod tayo, gano'n. Tapos, ito pa rin naman, parang wala rin, di ba? So, piliin po natin, mga kapatid. Hindi po kasi dapat desisyon po natin ito. Piliin natin na lagi tayo magsumigap na pangunahan tayo ng banal na Espiritu. Kaya nga po, sabi din dyan, no, kung makikita natin dito sa Acts 10, 44 to 48, hindi na po natin yung babasahin. Kung note nyo na lang po, mabasa nyo, yung tagpupong yan, ibig sabihin po niyan, binautismohan po sa ngalan ng Panginoong Jesucristo.
ay sa tubig po. Dapat po, wag tayo malito dito ha. Ibig sabihin po noon, yung bautismo sa Panginoong, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito po yung bautismo sa tubig. At dapat di po tayo malito dyan. Ngayon po, dun sa tagpo na yan, mga kapatid, kung babasahin natin yan. No? Pedro po, nung time na yan, nung panahon na yan, no, yung setup noon, hiwalay pa yung mga Hudyo, saka Hentil. Hindi sila pwede magkasama sa ganito, limbawa ganito. Okay, sa paresan, no? Mahilig magpares, masarap yung pares talaga. May favorite natin yan. So, hindi kayo pwede doon. Pag may nagpapares dito mga Hudyo, hindi pwedeng pumasok yung mga Hentil, hindi pwede magpares. Pwede. Ganun yung setup nila, yung kultura noon, no? Hindi po makakapasok yung mga Hentil pag may gathering yung mga Hudyo. No, nagkakainan sila, nagmi-meeting sila, hindi po pwede. So, ayaw po ni Pedro noon. Dumating po yung vision sa kanya. Nangyari po noon. Inutusan niya ngayon siya ng Diyos, no? Hindi pwedeng hindi pwede. Pinuntahan niya si Cornelio, isang Hentil po si Cornelio, no? Pinuntahan niya, sabi po doon, pagpaliwanagin mo siya tungkol sa kaligtasan. Siyempre po si Pedro, alam naman natin medyo characteristic ni Pedro. In fairness naman sa kanya, di ba? Pero medyo may pagkaano rin. In time na yun, medyo takot siya, kinakabahan. So, sinama niya yung mga ilang Hudyo. Tama siya ibang Hudyo. Tapos, ginawa po nila doon, para siya may testigo siya, sinama niya yung Hudyo, ibang Hudyo. Ang plano po kasi nila talaga, naman, ay sumunod talaga sa Diyos. Yun ang plano nila, sumusunod naman sila. At mangaral lang. Yung plano nila doon is mangaral lang kaligtasan, of course. Pero wala silang balak na magbautismo sa tubig. Lalo, syempre, sa banal na Espiritu. Wala sa kanila yon, yung iniisip nila yung time na yun. Ang gagawin lang nila, mangaral tungkol sa kaligtasan. Ang problema po kasi alam ng Diyos yung iniisip natin. So, kahit anong iniisip natin, alam ng Panginoon. So, ayaw nyo, pasaway kayo, ganito. So, habang nagsasalita si Pedro ngayon, nung senaryo niyan, bumaba ngayon yung, sabi diyan, bumaba yung Holy Spirit sa mga nakikinig. So, namangha sila ngayon lahat. Kasi pati mga Hentil Noong time na yon, binigay din sa mga Hentil. So, namangha sila dun sa event na yon. Dito po, mga kapatid, bakit po kayo nalalaman ni Pedro na tinanggap ng mga kapatid yung banal ng Espiritu? Ano pong proof? Ang proof po dyan, mga kapatid, yung pagsasalita sa iba't ibang wika. Speaking tongues. Wala pong ibang proof nun. Ito po yung ebidensya na tinanggap ng mga taong yun, yung banal ng Espiritu. Speaking in tongues sila, yun. So, napuspos po sila. Yun po yung naging ebidensya na tinanggap nila yung Holy Spirit. So, sa atin, mga kapatid, no, kung may pagkakataon po tayo magsalita sa iba't ibang wika, gawin natin, practicein natin, mga kapatid. Lalo, every Sunday, diba, pag nag-worship tayo, no, yun yung pinaka-way na meron pa, di ba? Pray in the Spirit, di ba? Pero ito, mas na-exercise natin pagka maawit tayo sa Panginoon, na-express natin, di ba? Salita tayo, practicein natin magsalita sa iba't ibang wika. Yung iba't ibang wika, mga kapatid, ito po, hindi natin alam, Hindi yung alam natin, no? Hindi natin alam, ibig sabihin ng iba't ibang wika. Keungol man yan, o daing man yan, mga ganon. As long as inaasam po natin magsalita sa iba't ibang wika. Pag ginagawa po natin ito, mga kapatid, habang umaawit tayo, no? Kalimutan po natin yung kung sino tayo, no? Minsan kasi nagiging hadlang yan Pagka ganito ka, kung ano yung posisyon mo rito, sa trabaho, ano yung estado mo sa buhay, minsan nagiging hadlang yan. Madalas pa nga, lalo dito tayo sa church. Nagiging hadlang yan para matanggap natin ang banal na Espiritu. So, mga kapatid, pag ganito po, kalimutan po natin yan, yung mga sarili natin, no? Lalo, pinapaawit tayo. Umawit tayo. Just let it out. No? Kalimutan natin yung mga nasa tabi natin, no? Kung makakasagabal. Huwag natin isipin yon, mga kapatid. Maaari, tabi niyo upuan, ganito tayo. Kailangan kong asamin, tanggapin yung banal na Espiritu. So, kung ano man tayo ngayon dito sa libutan, kalimutan muna natin sa mga ganong pagkakataon, no? Lalo, ini-encourage tayo na mabautismon sa banal na Espiritu. Kaya po, mamaya pag-awit natin, kalimutan natin sarili natin. Maging malaya tayo, asamin natin yung banal na Espiritu sa ating buhay. Kaya nga po, mga kapatid, sabi kanina sa ating hahanan na pag-aralan, nung magsisimula tayo, hindi naman maaaring ipamuhay talaga ng lubos yung buhay Kristiyano. So, kung wala sa atin yung banal na Espiritu. Naniniwala po ba tayo doon? Amen po ba?
Hindi po talaga maaari, mga kapatid. Wala po talagang ethics. Hindi kaya. Hindi pwedeng ipamuhay yung ganun. Kailangan po talaga, kung tayo, sinasabi natin tayo mga Kristiyano, tunay na Kristiyano, naglilingkod sa Panginoon, kailangan natin itong balance. Kailangan ito yung nag-uudyok sa atin. No? Kaya nga po, mga kapatid, sa ating pinag-aralin ngayon, 3 po yung nakita natin. No? Ano-ano ang mga gawa ng banal na Espiritu sa buhay Kristiyano? Una po, ang Espiritu ang nagsisilang na muli sa tao upang ito ay mapagharian ng Diyos. Pangalawa po, ang Espiritu ang nagpupuspos sa Kristiyano upang makapamuhay itong katulad ng Panginoon. At yung pangatlo po, ang banal na Espiritu ang nagpupuspos sa Kristiyano upang maipagsaksi nito ang Panginoon. Kaya nga po, bilang pagtatapos, mga kapatid, yun po, yung banal na Espiritu yung Parakletos, na ibig sabihin po, laging kasama. Siya po yung kapangyarihan, laging natin tandaan mga kapatid. Siya yung kapangyarihan pinangako. No? Nagbibigay ng kapangyarihan sa mananampalataya upang ipamuhay natin yung buhay Kristiyano natin. Kasi po kung wala yan, di natin kaya mga kapatid. Ito po yung kapangyarihan binigay sa atin. No? At ipagsaksi ang Panginoong Hesus sa ibang mga tao. Kung wala sa atin ang banal na Espiritu, hindi natin magagawa yung maibahagi yung banal na mabuting balita. No? Kaya nga po, dito po mga kapatid, kung hindi pa natin natatanggap yung banal na Espiritu, sabi, asamin po natin. Ito po yung time na binibigay sa atin para tanggapin natin yung banal na Espiritu. No? Sa mga nakatanggap naman po, praise God. Lagi nating practicein ito, ipamuhay ito, para po, masasabi yung tunay nating pananampalataya, tunay na pagiging Kristiyano. Kaya nga po, sa gayon, tayo ay magiging mabuting mga alagad o mga saksi ng Panginoon. Masasabi po tayo mabuting saksi ng Panginoon. Ayun po, so maraming salamat mga kapatid. No?